Welcome to The Long Take, Deputy Majority Leader Congressman Erwin Tulfo. Kamusta ka na? Parang sinasanay ko pa yung sarili ko. Kong, dati puro utol lang ang usapan natin. Ngayon, Kong na. Kamusta po? Well, okay naman. Maganda nga itong building na ito. Hindi ko na naabutan. Napakaganda. Tsaka ng mga view. Hindi mo ba kami na-miss? Hindi mo ba na-miss ang being in the media? Of course. Though may radio program ako sa government channel, pero iba pa rin yung you go out to the field and then you do coverage, news coverage. It's very different. Gera, Baguio, di ba? So, very different. So, of course, I do kahit yung mga staff ko, nami-miss nila. At nami-miss ka din namin. Pero iba pala yung kaharap pag yung ang nakikita mo yung laging nangunguna sa lahat ng survey ngayon. Hindi natin may kakailayan na, Kong, sa lahat ng survey magmula nung nagsimulang lumabas ang mga survey sa 2025 midterm elections, you're always on the top. So, siguro it's God's will. Or, ika nga, I didn't do anything. The only thing I did was like siguro pray. I really don't know. I would like to take this opportunity, Cheryl, to thank siguro those people na nadaanan ng survey and believe na I will do a good job in the Senate. Maraming salamat po. All I can say right now. Thank you very much po dun sa trust ninyo. And I believe that is because siguro nakita nila yung very short stint ko sa DSWD na though very short, nakita nila siguro how I work naman for the president, for yung mga kababayan natin affected ng floods, ng earthquake, na we were always there on the ground. Pero bago ka pumasok sa politika, nakita mo ba yun when you were still in media na mukhang someday I'll get into politics and like now you're a congressman and kung ngayon mangyayari ang eleksyon ay isang senador? Not after nung sa DSWD na ako. Before when I was in the media, hindi ko naisip. Pero you get frustrated eh. Siguro ikaw, naramdaman mo rin, may mga problems na may nakikita ka. But you can't do anything. You can only do so much as a broadcaster. Banat ka ng banat, you call the attention of this official. Parang hindi ka naririnig, parang mga bingi. Kahit yung mga magagaling na, yung mga sikat na mga broadcaster, ilang linggo nila kailangang banatan bago kumilos. Unlike sa Congress, unlike in the Senate, pag nagsalita yung congressman, may power ka kasi. You call this person's attention. You can call him in your office. Nakoy, halika nga dito, Mayor. Ano ba nangyayari? May sumbong sa akin. At least sumusunod. Tayo, we're in the media, wala kang power eh. Para makikiusap ka pa, kailangan pa banatan. Pero pag sa Senate, sa Congress ka, susunod eh. Because may reason, because ikaw yung tagagawa ng batas. And you can say, bakit di mo sinusunod itong batas na ito? So yun, naisip ko nung may DSWD, marami ako nakita mga problema na kailangan ng mga senior citizens, ng mga PWDs. And the only way to do that, dapat bahagi ka nung legislatura para you can make laws for them and you can also defend them at the same time. So may frustration din ba when you were the Secretary of DSWD? Yeah, kasi may funds ka nga eh. Bigay ka ng bigay ng ayuda, mga livelihood, etc. Pero you can only do so much. Pag lumapit na sir, yung mister ko, iniwan ho ako, self-parent ako, wala, ayaw magbigay ng sustento. Wala naman tayong law na gano'n. Advice ka na lang. Kasuhan mo na lang, etc. etc. Whereas pag right now, when I came out of DSWD, when I became a congressman, yun ang pinakaunang bill na file ko. Yung mga pagsustento ng mga bastardong ama sa kanilang anak. Pag hindi ka nagsustento, though you have a job, you have the capability, you can go to prison. Kahit na maiksi ka sa DSWD 6 months, no, Kong, hindi naman maikakaila na talagang nakikita ka. Talagang pag may bagyo, nandun ka kaagad. Ikaw ang pinakaunang makikita nga government official dun sa area kung saan nangangailangan ng tulong. But it was short, 6 months. Hindi ka ba parang, noong hindi ka na-confirm, and sometimes, na-monitor namin yan, ang mga congressman, they get personal pagdating sa mga tanong din. Hindi ka ba yung tipong
gusto ko ba talaga dito sa mundong to, sa politics? Or mas ginusto mo na magiging congressman ako? Well, the president asked me Oo. immediately after he won kung I want to join. Kasi the only way na he offered me DSWD, naging kapartner ko pa siya sa radio program ko sa Radyo Pilipinas, sa radio program ko nga sa PTV. So namimigay kami, tama-tama pandemic 'yun, tapos mga bata online lang. So ang daming pinamigay ni PBBM ng mga iPad, mga cellphone para sa mga bata. So na-recall niya na kailangan ko DSWD. Ito siguro mas bagay. So kinausap niya, gusto mo ba mag-secretary ng DSWD? It's panay tulong. Sabi ko, sige sir. Sabi niya, wag mo lang ako bibiguin. Sabi ko, sir, I won't. Kaya, in a very short time, ginawa ko, when I hit DSWD, started running, di ba? Kaysa magpakaangka-angka doon. Yun siguro tumatak sa mga kababayan natin. Yung nga lang, may frustration if you're a member of the cabinet, pag ikaw nasa executive. You can only do so much. Pero, paano yung mga problema na ilalapit sa iyo na kailangan ng batas, PWDs, yung mga solo parent, yung mga senior citizens, yung discount nila kailangan taasan. Nagawa ko lang lahat ng ito nung maging member na ako ng Congress kasi nag-file nila Jericho ng mga bills para dito. But when you didn't get confirmed, how did you feel? Did you see it coming? Did you feel na personal ka? No, not really. It's their job, Yeng, as sila yung member ng committee, ng Commission on Appointments. Trabaho nila yung suriin, okay? Whether pinersonal nila ako or may utos or what, nakita nila mali. Nasagot ko naman kasi lahat, Weng, after, di ba? Pero it was too late kasi pangatlong salang ko na. So, sabi ko na lang kay boss, sabi ko, Mr. President, I'll just join the party list. Pinapawait mo na ako mag-wait, mag-USEC ka kung gusto mo para walang confirmation. Sabi ko, might as well join the party list kasi I can do more. So pumayag naman siya. Doon ko naisip na, okay, I will do this. I will continue. Yung mga hindi ko magawa sa DSWD, then I can do it here. Yung mga hindi ko magawa ng broadcaster ako, yung mga problema na inilapit ng mga kababayan natin, nagagawa ko na ngayon dito sa Congress. So, it was a blessing in disguise. Balikan ko ng konti yung mga ibinato sa yung issues during the confirmation dahil baka ibalik na naman dahil alam naman natin pag ikaw ay nangunguna sa mga survey, mainit ka ngayon, ibabalik nila yung issue. Isa sa mga ibinabato nila sa iyo ay ang iyong citizenship. Are you an American citizen? No, I am no longer an American citizen. They can get a certification from the U.S. Embassy, and they can ask the U.S. Embassy if I'm an American citizen. And surely, bahala na yung embassy kung ano sasabihin ng embassy. Makakahingi ka naman kung gusto ng US Embassy, di ba? If it's an investigation, di ba? Pagdating naman sa libel, this is CRA, Supreme Court ruling, that explaining pag libel yan, nawawala yung moral turpitude after 5 years of your conviction, of your sentence. I was convicted of libel, pinagbayad lang ako ng fine. And that was way past long time ago, more than 5 years na. So, nasagot na lahat yan eh. Kaya nga tayo nakapasok sa party list because it was already answered. Otherwise, haharangin tayo ng COMELEC. Pero pwede naman sila. They can try. They can do it again. They want to waste money. Sige, then go ahead. It is everyone's right and privilege to do so as a citizen of this country. And I will not feel bad if they do so. When you were asked about you as a family man, were you offended? No. I'm not offended. Noong sinabing, parang dito lumabas yung pagka-playboy? Yeah. Well, when we were young, diba, especially boys, you make a lot of mistakes. Diba? But those mistakes, I realized that it wasn't a mistake at all. Actually, it's a blessing in disguise from God when you have children because you see your children now thanking you. They're professionals. Those in the US, they have work now, they have families, and some are graduating sa Fordham and working for CNN,
and others are still in school, they're in good schools. So, parang hindi ka nagsisisi. You know it was a mistake, okay? Pero, it was a mistake, pero you realize then also na mukhang hindi naman dapat pagsisihan. Because all days, yung mga nakita mo, yung anak mo, they've grown up to be a good man, good citizen of this country or of that country. So why would you, regret having them in your life? You cannot. Do you have a relationship with them sa lahat sa kanila? Of course, I talk to them. I communicate with them. It doesn't mean to say when I separate with their mom, the communication stops. No, I continue to talk to them. I continue when they were in high school, in college. I continue to talk. Kasi how would I know they need if I will not talk to the mother, di ba? Or I talk to them directly, or the mom will say, like, kausapin mo itong anak mo because medyo matigas ang ulo. So I know that there's a problem. So I talk to the kid naman. So that's how our relationship is. Anong klaseng ama si Congressman Erwin Tulfo? Dala-dala mo ba kung paano ka pinalaki ng ama mo, ng mga magulang mo? I'm strict, pero I don't use force anymore. Unlike when we were kids na because my father was a military officer, so may palo, pwede pa noon. Parang nung panahon natin, Kong, yeah, uso pa yung palo. Kasi ako napalo rin ako, nasinturon pa ako. Yeah, Parang ganon. Pero exactly. paano ka? No, how are you I with just your talk to, children? siguro, I'm just lucky also because nung pinanganak yung mga anak ko during baptism, I pray for them. I pray to God na sana lumaki po itong hawak-hawak ko na bata na magiging obedient, na magiging a good citizen of this country. I prayed yan eh. Hanggang ngayon, I keep on praying for them. Siguro kaya, narinig ng Diyos, they're good kids naman. Do you get to hang out with them? The big ones, the ones in the US, yeah. I go out with them, Francis and Frain and Claire. Isang tawag mo lang, isang sabi mo lang, pag nagsumbong yung mom, ayaw makinig. They listen naman. Because when I was a kid, I was like that. I listened to when my mom would talk to me, like, oh, may sumbong si ate ganito mo na sinagot mo raw. I said, I'm sorry, okay. Pero may pingot na yon. Huwag mo na ulitin yun. My style, I talk to them. I tell them the reason. I'm angry. I don't like that. You do that again, I'll put you in a corner. As a matter of fact, I have put some of my kids in a corner. Like my eldest Francis before, I put him in a corner. And then yung sumunod because I was in the military. But never did I spank them or pinch them. I just put them in the corner. Sabi mo, tinatawagan ka ng mga nanay nila. So you have an open communication. You communicate pa rin sa mga ina. Maayos din ang relasyon mo sa kanila. You're civil. They called me up pag may kailangan nilang tulong sa bata, pag kailangan ng financial. So I do. It's important yun eh. It doesn't mean to say when you separate, when you broke off with this woman, bahala ka na dyan. Eh, ayoko naman bakit pa ako naging author ng isang law na tungkol sa mga child support na yan. And support is not only financial. Everything should be there. Moral support, di ba? Spiritual, di ba? Hindi lang yung financial. This law that I created, that doesn't only mean for financial thing, for financial support, but also your moral obligation as a father. You keep on teaching habang that kid growing up, you keep on teaching him para hindi maligaw, di ba? And you explain to them, bakit always the question is, why did you and mom separate? So you have to tell them the truth. This is it, we have our own lives, then we believe that did not work. We thought we were so young when we saw each other. Then we came to realize na hindi pala, like that. So it's a matter of constant communication, not necessarily with the mom, but with the children. Yes. Pero yung mga grown-ups na in the US, they don't ask me those anymore. They just ask for advice at work, na may nagsiselos daw sa kanila sa work. Yung supervisor niya ayaw siya i-promote. So you just keep on advising based on the experience that you learn as you grow older. Magkakakilala ba sila? Yeah, of course. They know each other. Ano ang bilin mo sa mga anak mo? Kasi syempre, may mga iba-iba yung kanilang ina, pero
the end of the day, Oh, magkakapatid they sila. do. Ano ang They, bilin mo? they see each other. Yung mga sa US, when they come over here, Mhm. they see their siblings. Mhm. And yung mga dito rin, they see their older brothers and sisters. Yeah. How do you feel when you see them together? At first, I was kind of like, baka magalit, mag-away, magtampo, pero hindi naman. They're so civil. And like I said, napalaki siguro awa ng Diyos na maayos. Kaya they're like that. Mhm. Otherwise, ibang klase siguro, ibang pag-uugali. So, constant communication and teaching, you have to teach them habang lumalaki sila yan. That's the only way. And they will tatatak sa kanilang isipan yun. Kahit wala ka na, on their side, they're growing up, at least they still hear you. You give advices, not only financial, but moral support, spiritual, di ba? Mhm. Na-appreciate ng bata yun. Mhm. You're a good provider. You make sure that you provide. Saan nanggaling yun? Bilan ba yun ng parents? Yan ba ang nakita mo sa paglaki mo na yun na, yung kinalakihan mo at dinala mo sa pagiging isang ama? My dad, imagine, 10 din kami, di ba? Mhm. With one mom being the eldest, I'm the second to the youngest. Ginapang kami ng dad ko with the salary, measly salary ng Philippine Constabulary Officer. So ginapang talaga kami. Nakita ko doon na lahat naman kami nakita na kung paano my dad work. Mhm. That's the reason why, how I ended up in the US. After college, I worked for a few years here in Malaya, and looking at the salary is not enough to support a family. So I went to the US, just like any other OFWs, di ba? So I went there to work. Now, nung makaipon ako, that's when I came back, di ba? Mhm. I said, thank you, United States, for taking me in and feeding my family, supporting my family. I thank them. I don't feel bad, di ba? So, yun. Just like any other parent siguro yan. Father would do anything for his children. Di ba? Just like these guys, right? Give them the opportunity, offer them a job overseas, they will do so. They will do so. They will take it in a heartbeat. Basta sabihin mo lang, sige, may bakasyon ka na 1 month for every year. They'll take that. Mhm. Even though it's painful that you will not see your family for about a month. Pero they will take that. Kung mas malaki yung sweldo nila overseas, di ba? Mhm. And that's what I did. That's why I went to the US. Hindi para maging United States citizen ako in my entire life. Di sana hindi na ako bumalik, di ba? Ang purpose ko lang to give them a better and brighter future, my children, and save money. That's what I did. When I had enough, I came back home. Yeah, that's what I did. Mhm. Just like any other Filipinos who long for a better and brighter future for their children, for their family. Ganon din naman ako, Ben. Ganon din naman kami magkakapatid yan. Yung karera mo, Kong, sa 27, almost 30 years ako sa industriya. So, gano'n na rin katagal kakilala. Hindi, medyo nauna ka sa akin eh. Kasi nung kuang ka na OJT ka na, papasok pa lang ako eh. Kasi nakita ko yung ups and downs sa career mo. Pero isa ka rin din kasi sa parang kinonsider ko na, kuya, pag nawawala ka, nagkikita tayo, nawawala. Marami kang ups and downs. Yung first time, dahil kay Kuya Mon yata, Yeah. yung during kay former President Gloria Arroyo, yung tinira ni Mon, si yes, First Gentleman. Yeah. About smuggling in port area. Parang that time, 3 kayong tinamaan. Yeah, I mean, Talagang- halos araw-araw absent ako noon dahil kung iba't ibang mga korte ang inatin ako. Halos lahat ng korte sa Metro Manila may kaso kami. Aha. So, hinati-hati namin. Ikaw, kuya mo, diyan ka sa Pasig, Kuya Rapid, dito sa Quezon City, ako dito sa Mandaluyong. So, pinaghati-hati kasi halos every day, biro mo. First Gentleman, kinasuhan ka. Ang dami, kulang na lang, pati jaywalking eh. Mhm. And may kaso kaming robbery, homicide, may kasong extortion, may kidnapping, ang daming mga kaso dati. Na-dismiss naman lahat, awa ng Diyos. That's one down. Nakaabalik, nagkita tayo ulit sa TV5, nawala ka na naman, tapos biglang nawala ka, and then you get into politics. Roller coaster ride. Paano bumabangon ang isang Erwin Tulfo tuwing bumabagsak? Yeah, well, when you hit rock bottom, doon ka na sa ilalim, Oh. there's no other way but to go up.
So you just keep on, you go up. You climb your way out. Pag nahulog ka sa butas, of course, it's human nature na you climb out, di ba? And at the same time, you pray. You pray that God will help you. God sees you naman, di ba? Siguro, ng mga time, ng mga ups and downs ko, that's when I became religious. I realized na there's God. God is always helping me. Pero religious si Mommy, di ba? My mom, yeah, Oo. very. Isa ba yan sa yung mga aral, mga bilin ng mama mo sa'yo? Pray. The teaching was to pray. Pray hard. God will listen to you sooner or later. Just hang tight. Tapos aside from doon, you be nice to everybody. You help those people around you. The needy ones, the vulnerable, do not leave them alone. Help as much as possible as you can. I was able to visit one of your offices and I was surprised na feeling ko nasa ABS-CBN at nasa TV5 ako because I saw the same people. I saw Amang, I saw Sally, I saw yung napakatagal na. I saw Ding Dong. It was the same people. Ganun ang isang Erwin Tulfo, no? You take care of your own people. Because they come to me. I don't have work. Kaya kunin mo dito. I lost my work. Sir, boss, wala na po ako sa TV5. Boss, tinanggal ako sa ABS. Mga cameraman, boss, may kaso kami sa Dole. Hindi pa tapos. Baka may bakante ka dyan. So, sabi ko, sige, come on, join us. So, yun. Kaya nandyan sila lahat ngayon. Sila naman yung lumapit. Yung iba talagang hinanpik ko, like Jericho, who used to be my producer, so he's with me right now. Pero yung iba na, boss, can I join you? So, sinama ko lahat yun. Ano ba naman iwan ko dyan? Parang ang hirap sa yung tumanggi at napakadali mong lapitan. From little things. From yung simpleng, maglalambing kami sa'yo na, pabili ka naman ng Monoy tsaka Pansit Canton. To pag humihingi ng medical assistance, hanggang sa medyo malalaki na, parang it's so hard for you to say no. Because what I learned, Yang, when the more you give, the more you receive, it comes back to you twice, 3 times, 5 times. Mukha nga eh. When you give like 100, you get back like 1,000. When you give like 1 million, you get back 5. That's what it is. Binigyan mo itong mga abuloy. Una ko na rin naranasan yan. When I was at ABS-CBN, when we do coverages, di ba dati may mga patay, police reporter ako panggabi. May mga dadaanan kaming patay. Magbibigay ako doon ng 500. After 1 week, may bonus tayo pala sa ABS. Lumalabas yung mga ganun. So, I believe in that. That's good karma. Pag kung anong binigay mo, babalik sa'yo. Provided that, huwag mo nang asahan na babalik sa akin ng Diyos ito. Otherwise, baka walang bumalik. You don't expect anything in No. return. No. I'm just contented. I'm satisfied. Parang nabayaran mo na rin ako. If I see this person crying, asking for help, lalo na ngayon, na hindi mailabas yung asawa niya. And then I said, sige po, lalapit na sa DSWD, sa DOH. Sila na pong bahala sa medical bill. And then magdadala ko ng, bigay ako ng referral. Then after 1 week, that woman or that person, sir, salamat po, nailabas ko na mister ko. O sir, nailabas ko na anak ko. With your help, yayakapin ka. That's enough payment yan. That's enough payment. Sabi mo nga, yung bawat itinutulong mo, bumabalik tenfolds, no? Gaano na ba kayaman ang si Erwin Tulfo ngayon? Si Congressman Erwin Tulfo. Like I said, it started when I came back and then I invested here, there. Then yung mga pandemic. So doon na, I invested most of my money sa real estate. Pero syempre silently, yun nga yung magtataka kayang It's a blessing from God. Siguro, sabi ni God, total tumutulong ka, sige, papalaguin natin itong business mo. And that's what it is. Hindi lang, I don't flaunt it actually na this is what I have, this is what, I hide it. You saw it naman in the office. Don't mention it anymore, what you saw in my office, but I don't flaunt it. Because pinatutulong ko na lang. I don't, diba? Imbis na i-flaunt mo, ibili mo na kung ano-ano mga mamahaling bagay, nagkukulik ako ng mga ibang bagay, di ba? Pero as much as possible, I just better give it to the people, di ba? To help. Sabi mo nga, nakalagay naman yan sa Salen, they could always check. It's there in Congress. We have to write when we join. Kaya importante yun You never lie. You have to tell them like, okay, I'm coming in, this is my value, this is I am worth. Kasi
Pag binabaan mo yan, magkakaproblema ka eh. Mhm. Sarili may sumilip na salin mo and then yung lifestyle mo is different. Yari ka. Mhm. So you might as well be honest. Kasi yung iba siguro, natakot sa mga BIR, that's the truth. Why will you hide, di ba? Mhm. Just then pay the government. Okay? This is how much I'm worth. Then pay him, di ba? Sabi nga ni God, give what is to Caesar for Caesar. To God is for God, di ba? So, kung si Caesar, si gobyerno, then bigay mo sa gobyerno. Okay, gobyerno, this is yours here. This is what I have. This is my wealth. Gobyerno, ito po sa iyo. Church, helping people, ito naman sa iyo. Why will you hide, di ba? Etong darating na midterm elections, sinasabi, baka makakita kami ng T3. Parang yung dati nyo lang programa dito sa TV5, ano? T3. Pero puntahan ko muna yung survey ulit. Lagi kang number 1. Nandoon ba yung pressure? The last time we talked, I asked you if you were gonna run for Senate. You said, happy ako dito sa Congress. What made you decide to run for Senate? Because the President asked me again, I need your services. I need your services again once more. But will you say no? Ayoko na po, Mr. President, kasi di naman ako lumusot sa CA. And it's not his fault, di ba? So I said, yes. I took up the challenge. When the President talks to you like this one-on-one in his office and say like, Cheryl, I need your services again because you've helped me before in that department. Alam ko ba sabihin ko hindi? Sabi ko, yes, Mr. President. Yes. Talk about pressure. Of course, it's a pressure. Imagine, what's the rating? 51%? Mhm. Ibig sabihin, 51% ng voting population will vote for me. 51. Sabi ng survey. Mhm. Hindi ko alam kung totoo yun. Well, 3 survey na nagsasabi nun. So there's a pressure. Ibig sabihin, kung 60 million ang population natin doon, expecting na 30% 50% boboto sa'yo, so 30 million. So ibig sabihin nun, may pressure, inaantay ka ng mga tao, what will you do? Di ba? Mhm. Pagpakaangka-angka dyan, nakakahiya ka, ibabash ka, katakot-takot. So that alone, number 1 ka, is already a big pressure and hanging on your shoulders kasi expect nila na you do what you did. Siguro nakita nila, like I said, it was a blessing in disguise. Siguro God put me there, DSWD, for a very short stint, but when I hit the ground, I hit it running, di ba? I was running. So they're expecting na pag naging senador ka, namin, tumakbo ka, gusto namin gawin mo yon. And I'm ready for the challenge yan. Mhm. I'm gonna ask them lang is, just give me 6 years. Bigyan niyo lang ako ng 6 years. If I will not perform like what I did DSWD, then I'll step down. I will not ask for re-election, mark my word. But if I fail, or I'll step down in 2028. I'll give it to somebody else past that. Kasi kung hindi naman, di ba, useless. Kasi ang dami mo narinig. Sayang, binoto ko naman yun, useless naman pala. Wala naman palang ginagawa dyan. Natutulog lang, nangungulangot, etc., etc. Mhm. I can't do that. We can't afford to do that. Me and my brothers, may pride naman kami. Pero tignan na lang nila, Yang, yung binoto nila na member of our family, the Rafi was there. May ginawa naman, di ba? So, they're expecting na I'll do the same. I'll do so. I promise. Just give me 6 years. Otherwise, I'll quit. I'll stop. I will not ask for re-election after 6 years if I fail. Is this something that you talked about sa inyong magkakapatid? Yung pagtakbo mo sa Senado at maging si Ben Tulfo? I can't talk about Ben, but for me, there was an invitation. Yung sinasabi nila na nagpalabas ng mga lineup, binaliwala ko yon. Sabi ko, I'm good with Congress. Because I have a very good position in Congress right now. I'm the deputy floor majority leader for communications. So, ako yung head noon. It's a very good position. Pero, with the president ask you, matter of fact, I even consulted the speaker. The speaker said, go. Inimbita ka ng Pangulo. Baka kailangan niya ng tulong mo din doon sa Senado. So, why don't you? Mhm. So that's what it is. With regards to Ben, gusto niya siguro makatulong. Kasi nga kami yung mga kapatid, we're known to helping. At saka when we help, Yang, we don't stop. We don't say no more, enough na. I've already helped you, enough. We don't do that. Mhm. We will continue to help you. Pero ikaw ay top-notcher. Umabot sa punto na si Ben ay pumapangalawa sa'yo. Sa Okta yata siya sa Oo, Okta. may survey pa na statistically tied kayo
That was But Okta. Okta Still Research. research. May bagong survey ngayon sa SWS. I don't know. I didn't see his name. I don't know what happened. Maybe hindi siya sinama ng mga nagpapasurvey. I don't know. Kasi, siyempre, pag hindi mo sinama, paano pipiliin ng tao, di ba? Pero nandoon ba yung pangamba na he might eat some of your votes? Kasi dalawang Tulfo kayo. Wala bang ganong concern? I'm not afraid, Yang. I mean, nasa tao yun. If they want two Tulfos, they're fine. Okay? Kung malalaglag tayo sa 3-4, dahil pareho kami, it's okay with me. Diba? I am, it's fine. I mean, kung gusto ng tao na 2 Tulfos, 3 Tulfos sa Senate, then so be it. It's the people who will judge. It's the people who will choose come election day. Hindi naman ako, di ba? Kaya yung mga nagsasabi, dynasty na yan, Tulfo, ang dami na nila. Let the people decide. Now, the people will say like, gusto na namin, tama na yung Rapi. Ayaw na namin sa dalawang itong Erwin Beneto. We don't need them. We can't do anything. Yeah. Pero nag-usap na ba kayong dalawa ni Ben about this? Napag-usapan na yan. Sabi na lang, good luck. Sabi ko, thanks, Kuya Ben. And I also told him, good luck. Dito ako sa administration. Sabi niya gano'n. Magiging independent ako. Sabi ko, that's cool. Sabi ko, if you're independent. Pero pareho lang naman ang adhikain, di ba? Pagtulong. So, doon naman lahat, nakasentro. Because that's where what we were taught by our mom. To help. You just keep on helping. Kasi you can never go wrong when you help. Never. Kanina na-mention mo yung dynasty, political dynasty. They say, etong midterm elections, this 2025 midterm elections, we will see the biggest political dynasty in the country, the Tulfos. Hanggang konsihal, siguro, basta apelido ay Tulfo, they'll bank on it. No? What can you say about political dynasties? Well, yung tao yan ang namimili eh. It is their choice. Unless we already have a law, then all of this will stop. If there's a law that will be passed na, no more political dynasty. Kailangan isa lang sa gobyerno. Isa lang senador, wala na mga mayor, vice mayor, konsehal, wala na. Stop na tayo. And that is also fine with us. Kung ipasa yung law na yan. Okay. Let others give a chance. For sure. Diba? Pero like I said, right now, there's no law. Kaya people are running and then leaving it to the people, to the voting public. So same thing with us, kami magkakapatid. We'll leave it to the voting public come 2025, May 2025. Bahala na po kayo kung gusto niyo ba boto si Erwin at Ben, pareho, o gusto niyo isa lang po sa amin, nasa sa inyo po yan. Nasa sa kanila yan eh. Diba? We cannot stop them. Yeah? You might not vote for us, pero others, how would you know the others will not? Will not vote also, diba? So it's their right as a citizen of this country to vote who they want to be senators, who they want to be their leaders, their mayors, governors, etc. It is their right every 3 years to choose people who will shape their lives, who will shape this country. Nagkaroon din ako ng pagkakataon na maka one-on-one si Senator Raffy Tulfo, and I asked him about you and Ben running, and kung may bilin siya or pag nag-uusap kayo, anong sinasabi? Ang sinasabi niya daw ay isa lang, na huwag sasayangin ang boto ng taong bayan. Masasabi natin na the Tulfo brand is the strongest political name ngayon. Sabi ko nga, kayo magkakapatid, alam nyo, magkakakilala kayo na kayo yung mga Tulfo na tumatakbo. Pwedeng yung ibang mga Tulfo na tatakbo, basta apelido ay Tulfo, they banked on it, no? Yung apelido. Ano ang siguro mensahe mo rin sa mga relatives mo na baka or apelido mo na gagamitin ng Tulfo to win in the coming midterm elections? Siguro, you're talking about Senator Raffy's son and then his wife, okay? That's one. Ako naman, wala naman akong relative. I don't have kids to running in this election. Pero masasabi ko lang siguro, well, they have to take care of the name because my dad
work hard on it to ika nga, make this name, yung image na hindi ma-taint, di ba, ng kasamaan. So let's just siguro pakiusap ko lang sa mga yon na who are not my siblings to just protect the name. Kasi once pag nasira yan, masama apektado everybody, di ba? Everybody will be affected. Pero ako, what I can say yan is like, yung trust and confidence ng tao. Siguro nakita naman nila with Rafi. And I would say like, tingnan nyo na lang ho, hindi lang ho ako, kundi mga lahat ng kandidato from senator all the way po to councilors. Iboto nyo ho yung nakikita nyo lagi na nagpe-perform. Ngayon, pag hindi po siya nagpe-perform, wala po siya doon sa lugar ninyo during calamities, during typhoons. May sakit yung anak mo, namatayan ka. Tutulungan ka, 100 piso. What the heck is 100? Yung kunin ho ninyo, piliin ho ninyo na you believe in your heart of hearts. Ito, tutulong ito. Sigurado ako kasi nung nagkasakit yung asawa ko, binigyan niya ako ng pera, nasa Maynila pa siya, tululungan niya ako. Nagkasakit yung anak ko, tumulong siya. Nagpadala, hindi lang po na nagpapadala ng bulaklak, na kailangan nandyan siya. Kahit na wala po siya dyan, pero nandyan when you needed it most, nandoon yung assistance, nandoon yung tao na yun, yung official na yun. That's what I will tell you to vote for. Kasi you will be wasting, hindi mo kilala. Biglang marami lang pera, bumulatlat sa'yo, ginanunan ka ng pera. Boto mo ako ha, sharing. Tinanggap mo. After ng eleksyon, 3 years mo na naman siya hindi makikita. Makikita mo siya sa 2028, bubulatat Cheryl, itong 6,000. Yan dami mong gastusin, may enrollment ng mga anak mo, kasakit yung anak mo, asawa mo, etc. Kamag-anak mo, ilibing. Yun lang, kailangan nandun lagi siya. When you needed the most help should be there. And this guy should be able to do it. Top-notcher, pag sinabi nilang top-notcher, kung ay automatic na presidentiable. Ay, hindi. Mahirap yan. Madaling kang tumanda. Si PBBM, yung boss ko, bata-bata itsura. Ngayon, tignan mo, biglang tumanda. Mahirap yun. Ayaw ko naman tumanda, ay mag-line-line. Si PRRD, ang lakas-lakas ng katawan. Ngayon, mahina na, tignan mo. It takes toll. Yung pagiging presidente. Okay. Iba na lang dyan. Marami naman namang magagaling dyan. Paano kung sabihin ulit ni PBBM, kailangan ko ang tulong mo, Erwin? Ay, sabihin ko, sir, hindi ko po alam, pero mahirap na ho yan. Stressful ho yan. Sabihin ko, medyo mahirap po yan. Saka marami po mga mas magagaling dyan. Marami mga magagaling na politiko. Mga veterano, mga abogado, di ba? Tayo, nag-uumpisa pa lang, kumbaga sa elementary, itong Congress, parang elementary level, aakyat tayo sa high school, sa Senado, di ba? Presidente pa, masteral degree ang kailangan mo doon. So we will see. We'll see. Ayaw muna nating, wag muna. Mas maganda dito, tahimik ka lang, di ba? Walang aaway sa'yo. Life is quiet and peaceful. Everybody happy. My kids are saying, you're fine, Dad, where you're at right now. Even my kids are like, no. I said like, no, I won't do that enough. Because somebody daw, their friends in the US, why don't you tell your dad to run for president? I said like, no, anak, tell them I'm not. Dan hanggang dito lang yung level ko, hanggang Senate. Kumbaga sa basketball, hanggang pangkuan lang tayo, pang mga minor league. Iba na yung mga pang PBA, iba na yung mga pumupunta ng Japan, Korea. Nandito lang tayo sa minor league. Muna? Minor league lang muna tayo. Kasi baka maliit ka. Kaya ka sa minor league, dahil maliit ka, hindi ka matangkad, di ba? Pero handa ka na ba? T3 sa Senado? Na marinig ang T3? Bahala yung mga tao yan. I mean, mahirap naman yung sabi mo, oo, ayaw ng tao. So, we'll leave it to them. Come May 2025, leave it to the people. May mga utak naman, matatalino naman yan. Marunong na nga mga Pilipino ngayon, they just take the money and then they vote somebody else kung alam nila na non-performing. Ano ang tututukan mo sa Senate pag ikaw ay pinalad? We have a lot of problems yun. The president needs help. Nandyan yung inflation. We need to address that. Pero hindi mo rin masisi because of what's happening around us. Yung war in Ukraine, war in Israel, we're affected by that.
and then yung mga unemployment because nagsara yung mga businesses because of pandemic. Medyo yung administration na ito, siya yung sumalo immediately after the pandemic, he took over. So ngayon pa lang ulit nag-start yung ika nga mga businesses. Siyempre, because mataas ang presyo, everybody wants a higher salary, higher ika nga. Pero they have to, of course, open up businesses or work. So, ang tututukan natin yan is like how to improve people's lives, better the lives, not only of the poor. Let us not forget the middle class, yung nasa gitna. Kasi parang lagi naiiwan na ngayon eh. We focus so much sa mga mahihirap, mga poorest of the poor. What about the middle class, the working class? The teachers, the bank, yung sa mga bangko, yung sa mga nagkatrabaho sa Jollibee, sa McDonald's, sa mga factory na ito. What about them? What can they get? What can we give them? Ang naisip ko yan, aside, okay naman yung mga mahihirap, tulungan natin tuloy-tuloy. Tulungan din natin yung middle class kasi naiiwan. Kasi parang it's just between the poor and the rich. Yung sa middle, maraming middle, di ba? Sila yung nagbabayad ng taxes with the rich. Bigyan din natin. Siguro I'll work for like benefits. Better benefits for our middle class people, the working masses. Kasi karamihan dyan, wala mga benefits. Pag nasugatan, nasaktan, nabalian, hindi sasagutin. Except na lang talaga kung karpintero ka, nahulog ka, pero bibigyan ka, konti lang, kakarampot. Diba? So, benefits, I will really work hard for the benefit, yung more benefits for our middle class. And siguro kung kaya pang isama dyan, yung retirement, kagaya sa US, yung mga 401k plan, kahit papano, para bukod kasi yung SSS hindi makabuhay. Hindi nga makabili ng isang sakong bigas yung SSS eh. Paano kung mag-asawa kayo? So dapat siguro meron pa rin kahit papano. We will have to study, me and my chief of staff, my legal team will have to study on that. Kanina nabanggit mo na it was PBBM. Kaya ka na-oo to run for Senate. Sabi mo ay nagpaalam ka rin kay House Speaker Romualdez. Yeah. Gaano kayo close ni Speaker? Well, I'm his communications director, so I have to tell him, di ba? Like, nag-uusap kami every day. I ask him like, what's going on? What's going to happen today? Di ba? Then sa mga meetings ng mga party leaders, ng House leadership, kasama ako. So I have to be there. So, yun yung pagdating sa trabaho, that's what it is. Hindi rin may kakaila yung the guidance that you give the speaker. Mawawala ka. Hindi ba siya nagdalawang isip na, teka, ipupush nga ba kita, susuportahan ba kitang tumakbo sa Senate? Or total, bago ka pa lang naman congressman, baka pwedeng isa pang term. May ganun ba kayong pag-uusap? Wala naman. When I told him, he said like, sure, sabi niya, go ahead. I'm sure yan, marami pa naman yung mga congressman dyan na mga magagaling na magagaling sumulat, magagaling umisip, di ba? So may mga lawyers dyan. Dyan sa Congress, may mga doctors dyan, may mga teachers, may mga journalists din na kumuha ng mass communication. So samot-sari dyan, pwede siyang mamili muli ng kanilang mga tutulong sa kanila. Iba yung klase ng pagsiservisyo mong ipinakita kung sa politika, sa iyong pagsisimula. Ang bilis ng iyong career. 6 months, DSWD Secretary, pahinga ng konti, naging congressman, a little over a year pa lang na congressman, and now, next year, posibleng nasa Senado ka na. Hindi ka ba na-overwhelmed? You think you're really ready to be a senator? Because God is good, I guess. God wants me, ayoko maging religious, pero ito lang naisip ko minsan, yung mga surveys na yan, as I go home at night, I wonder when I get home, I get home ng 9 p.m. Napapaisip ako, nagtitingin ako I look at the sky, so say, what's happening here, di ba? Parang hindi ka naman super like artista, di ba? You just did your job, di ba? Siguro nagtatandaan ng mga tao na ito, nagtatrabaho ito. Kaya nga may advice to all politicians out there. Magtrabaho ka para you get re-elected. If they see you work, I promise you,
next election, they will vote for you. If you bring so much improvement in your territory, in your turf, in your district, in your province, people will say, magaling itong si Governor, magaling ito si Congressman. Ang daming dinala dito, versus yung hindi maraming ang pera pero wala namang ginagawa. Bobotohin, I've seen that, I've experienced that. Mas pinapapalakpakan yung incumbent kasi marami siya ginawa versus dito sa mga lalaban na wala namang ginawa pero marami lang pera. Palakpakan din. Eh ganun eh. May nakasabay pa kami minsan eh. Dito siya sa kabila, dito sa kabila. Lumipat siya sa district na ito, pinalakpakan siya. Itong isa naman dito, pumunta dito, hindi pinansin. You see that? The difference because nagtatrabaho eh. That's what I'm saying. If you work, people will remember you. Nagtatrabaho ito. May gagawin ito. Kaya dapat, wag mo sirain yung tiwala itong mga surveys na ito. They believe. They believe that I can do something. So, yung pressure ngayon is, I have to work when I get there because they voted for me. They want me to be there. I have to perform. I have to give them what is due to them because they voted for me as number one. So, I have to be of service. And the only way to do that, as a gratitude, kung anong kailangan nila, you do what they want. Kong, some people would say your brand of public service is not good for the country kasi daw puro dole out. Ano ang sagot mo dyan? Kasi ang senador at Congress, legislation. We stop. Siguro, we stop giving dole outs pag wala na mahirap. I would say that. Siguro, pag wala nang mahirap na Pilipino, wala nang namamalimos dyan, wala nang nagtutulak ng kariton, let's stop. Siguro kung lahat ng Pilipino, lahat ng pamilya may kinikita, may pangkabuhayan, we stop giving for peace. Siguro kung yung mga bata, may mga pang-tuition, may pambili ng sapatos, tsinelas, we stop giving educational assistance. Pero habang marami naghihirap na kababayan natin, hindi lamang mahirap, meron tayong senior citizens na wala nang kinikita, di ba? Wala namang kabuhayan yung mga yan. Meron tayong PWDs, meron tayong mga solo parents. Then, as long as we have these sectors of the society, plus mga mahihirap, poorest of the poor, we continue to give aid. No, we're not teaching you, sabi na, you're teaching them to be lazy. No, we're not. The government is looking for ways right now. Naghahanap ng paraan. Hindi lang kakayanin na bigyan lahat ito ng trabaho. Pero there's one program of DSWD under Secretary Rex Gatchalian, yung Sustainable Livelihood Program. I think last year they had like about 400 billion. Binibigay yun sa mga communities. Ito pang 15,000 sa iyo, Yeng. Magsama-sama kayo lahat dito, 10 kayo. So may 150,000, magtayo kayo ng cooperative. It's ongoing. Pero sa dami na mahihirap natin, hindi kakayanin. Pero habang ginagawa natin, habang gumagawa ng paraan ng gobyerno, kailangan ng ayuda, di ba? Para kumain, para yung anak niya makapasok sa trabaho, like 4-piece. Otherwise, paano gagraduate yung anak niya, pamasahin niya kung hindi mo bibigyan ng 4-piece? Ako, as a Secretary of DSWD, definitely, I don't agree na habang buhay magbigay tayo ng ayuda. Siguro, pag nag-graduate na, sa 4-piece may graduation din. Pag nag-graduate na yung anak niya, titigil mo na, bibigyan mo na siya ngayon ng pangkabuhayan. Siguro that yung exit plan. Pero siguro mas maganda dagdagan pala at bibigyan ng negosyo. Like in Bangkok, di ba nakapunta ka na? Yung tinatawag na street economy. Nandoon sila paggabi, punong-puno sidewalk ng Bangkok. Nagtitinda yung mga tao. Alam mo, we can also apply it here. Marunong magluto. Marunong po ako magdinuguan. Marunong po ako ganito. Marunong po ako. Then we can apply that siguro. It's just that we don't have enough money to give them like that amount. Yung 15,000 per person. We don't have that. Pero habang wala pa, then tulungan mo lang tulong. Walang iniwan yan Yeng sa isang anak na mahirap na lalapit, Dad, Mom, wala po akong trabaho ngayon. Wala makain. Di mo pakainin. Siyempre, bibigyan mo ng ayuda, di ba? Yung anak ko po, mag-aaral, Daddy, Mommy, pakapambaon. Iabutan mo, di ba? Same thing. When you make it to the Senate, sinabi mo, bubuksan mo ang opisina mo sa mga nangangailangan. Oh. Pwede ba yun? I mean... Pag hindi tayo pagalitan ng sergeant at arms. Pero kung alam ko, pwede silang pumunta, mag-antay doon. Maglalagay ako ng tao doon sa labas para, sige po, may office ako dito.
Pasundo ko siguro yung sasakyan ko sa Quezon City. Sunduin sila para dalhin sila sa Quezon You're City. gonna keep your satellite offices. Exactly. Marami kang mga opisina ngayon eh. Exactly. Nakita ko rin, nahaba yung pila. Wala tayong magagawa. Yun talaga yun. Mhm. Kasi wala sila mapunta, wala sila mahinga ng tulong, matakbuhan niya. Thank you for your time, Congressman Erwin Tulfo. You're welcome, Ms. Cheryl. I appreciate it. Wonderful program. Thank you.